Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Nasa ikaapat na araw na tayo sa buwan ng Pebrero, 2022. Nasa ikaapat na linggo pa rin tayo sa karaniwang panahon. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 29. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ito. May mga nag-aakala na si Juan na tagapagbautismo ay muling nabubuhay kaya si Jesus ay nakakagawa ng mga himala. Ngunit mayroon ding nagsasabi na siya si Propeta Elias. At may iba namang nagsasabing siya ay isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodes. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodes ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit na labis niyang nalilito sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay naghanda ng malaking salo-salo at inananyahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak ng babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, ngin mo ang anumang nais mo at ibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalagang, ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo kahit pa ang kalahati ng aking kaharian. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong sa kanyang ina, ano po ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko'y ibigay niyo sa akin ngayon ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at binigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang nabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa muli, magandang umaga sa inyong lahat.
Mukhang napakalhaba ng ating Ebanghelyo sa araw na ito, ngunit malaman ang gustong iparating ni San Marcos sa ating lahat. Si Juan ay isang bantog na propeta. Siya ay may malaking papel, lalong-lalo na sa paghahanda ng daan sa pagdating ng ating Panginoon. At nang mawala si Juan, si Jesus ay patuloy na kumikilos at gumagawa ng mga ginawa rin katulad ni Juan. Kaya ang sabi ni Herodes, nabuhay muli si Juan Bautista. At isinalaysay din dito sa ating Ebanghelyo kung sa paanong paraan pinatay si Juan Bautista. Alam natin na si Juan Bautista ay pinatay dahil si Juan mismo ang palaging nagpapaalala kay Herodes na labag sa batas na kasabahin mo ang asawa ng inyong kapatid. Dahil ang kapatid ni Herodes ay si Felipe, na ang kanyang kinakasama ay si Herodias na asawa. At kinakasama din ito ni Herodes. Kaya ito si Juan ay matapang at walang pag-aalinlangan na nagpapahayag ng tama sa pamamagitan ng pagsasabi kay Herodes na hindi pwedeng isama mo sa isang bubong ang asawa ng iyong kapatid na si Felipe. Galit na galit si Herodes, pero alam naman ni Herodes na totoo at tama ang sinasabi ni Juan Bautista. Kaya nakahanap ng pagkakataon itong si Herodias na ipapatay si Juan sa pamamagitan ng pagputol, pagpugot ng kanyang ulo. Kaarawan yon ni Herodes nang masiyahan siya sa isang sayaw na inalay ng anak ni Herodias. Mga kapatid, para sa akin kung titingnan natin, napakasimple lang ng mensaheng gustong iparating ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Na sana kung ang katotohanan ang ating pag-uusapan, handa tayong tumayo, handa nating ipahayag na walang takot ang katotohanan ito. Sa ating lipunan na ginagalawan ngayon, alam ko marami ang nagtatago na hindi kayang ipahayag ang katotohanan. Dahil sa problema politika, sa problema ng ating sistema, lalong-lalo na sa estado ng ating pagkatao. Hindi rin natin maiwasan na minsan kung ikaw ay mayaman at kung nagsasabi ka ng kasinungalingan, dahil sa estado mo ang kasinungalingang yon ay naging totoo. Marami ang maniwala sa iyo. At kung ikaw naman ay mahirap at yung estado mo ay walang-wala sa lipunan, kahit na nagsasabi at nagpapahayag ka ng katotohanan, hindi ka paniniwalaan. Nakapakasakit at nakakalungkot ang realidad ito. Kaya para sa akin bilang alagad at bilang Kristiyano, sama-sama sana nating panindigan at ipaglaban ang katotohanan. Ito ang misyon ng simbahan. Ito ang misyon nating lahat. Gaya ng sinabi ko, napakasakit at nakakalungkot na pagnilayan na ang katotohanan ay palaging natatakpan. Iilan na lang sa atin kaya ang masigasig at walang takot na maipahayag ang katotohanan alang-alang sa kabutihan ng komunidad. Nakakatuwa nga dahil sa makabagong teknolohiya, may mga termino na ginagamit sa mga kapatid nating mahilig sa pakikinig, mahilig sa kwento, no? Ang sinasabi, mga marites. No, ang ibig daw sabihin, mare, ano ang latest? Mayroon ding marisol, mare.
ano yung isusulsol. May Marieta rin. Mari, itag mo na. May Maripusa. Mari, ipost mo na. Maribel. Mari, ano ang balita? Naririnig ko lang din yan. Pero sana yung ating pagkamarites, Maripusa, Maribel, Marieta, at kung ano pang mga termino na ginagamit natin ngayon. Kung gagamitin natin ito sa pagpapahayag ng katotohanan, hindi yung paggawa-gawa ng kwento, hindi yung pagpupost ng hindi totoo. Para sa akin, makabuluhan ito. Parang sinasabi natin, Mari, ano ang latest sa ating parokya? Mari, ano ang latest sa ating mga gawaing pastoral? Mari, i-post mo na ang mga ginawa natin sa ating mga planning sa parokya, mga pagpaplano sa komunidad, at pagtutulungan at pagkikiisa. Mari, sulsulan mo na si Father para ma-approve na ang ating mga plano. Sulsulan mo na ang mga nasa Parish Pastoral Council. Di ba? Mari, itag mo ako dahil sa napakagandang meeting natin. Parang ganon. Sana ibahin natin kung ang mensaheng ipinaparating sa atin ay negatibo. Sana gumawa tayo ng paraan na ibahin ang mensahe niya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Mga kapatid, hinahamon tayo palagi na maging matatag, maging matapang, maging masigasig, at may panindigan kung ang pag-uusapan ay kabutihan at katotohanan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Jesus, maraming salamat sa iyong awa, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay, lalong-lalo na sa panahon na kung saan kami ay nahihirapan, naguguluhan at nananlamig. Maraming salamat sa biyaya ng pananampalataya. Tulungan mo kaming maging matatag at maging masigasig palagi sa pagtupad namin sa aming mga tungkulin. Hinihiling namin lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.